Magandang araw, Boss Bob. Tawagin niyo na lang akong Arnel, taga Manila. Binata pa lang ako noon ay hili ko na talagang pumunta sa mga bundok at kagubatan. Isa kasi yun sa nagpapabuhay sa dugo ko. Nagbibigay excitement. Isa sa napuntahan kong lugar na nag-iwan ng masaya at nakakakilabot na karanasan ay ang Mount Manalmon. Nakilala din ito dahil sa mga paniniwalang isa ang lugar na ito sa naging sanhi ng pagkakasakit ng dating child star na si Julie Vega. Isa din ito sa dahilan kung bakit naging interesado akong puntahan ang misteryosong bundok. Tibay ng pananampalataya at lakas ng loob yung naging baon ko para mapuntahan yung lugar na yon. Di rin biro ang daan at mararanasan para mapuntahan yung lugar. Kinailangang makatawid ng ilog gamit ang balsa o yung sasakyang pantubig na yari sa kawayan. Dalawa lang kami ng kaibigan ko nung si Noel. Di pa nauso ang mga digital at kamerang di-film pa lang yung dala ko. Sa unang tingin ay tahimik at hindi naman nakakatakot ang lugar. Pero pag andoon ka na pala sa bahay kung saan nagamit noon sa pelikula ni Julie Vega, makakaramdam ka ng konting kilabot. Pagbaba mo kasi ng balsa ay makikita mo talaga yung bahay. Hindi kami pumasok doon at dumaan lang. Saglit na naipag-usap sa mag-asawang naroon. Nagtanong-tanong at tumuloy na sa totoong pakay namin, ang maarating sa tuktok ng Mount Manalmon. Medyo masukal din ang nadaanan namin noon at wala pa yung mga pasyalang pinupuntahan na nila ngayon. Nakaakyat kami sa tuktok noon nang walang aberya. Yun lang at medyo madilim na nung bumaba kami. Muli naming nadaanan yung bahay na yon at sa di ko malamang dahilan ay bigla akong kinilabutan. Sabi ko sa kaibigan ko, parang kakaiba yung lamig. Kahit daw siya ay nagtayuan yung mga balahibo sa braso. Tinawag namin yung may-ari ng bahay. Kung di ako nagkakamali ay Mang Anton ang pangalan niya. Hinanap ko pa sa YouTube habang sinusulat ko tong kwento dahil Andres yung pumasok sa isip ko. Nagpaalam lang kami noon na dadaan. Sinagot niya kami ng ingat daw. Pagtingin namin noon sa pampang ng ilog, parang may gumalaw. Mabilis lang yon at parang papunta sa mga puno. Sabi ng kaibigan ko ay parang kinakabahan daw siyang tumawid ng ilog. Medyo lumalim na kasi noon ng tubig at yung parang maikling tulay na kawayan na dinadaanan namin pasakay ng bangka o balsa ay kumagalaw-galaw. Ayoko na rin sumakay ng balsa noon. Inilawan namin yung kabilang pampang. Sabi ko, ayos at may bangka doon. May nakita rin akong batang naatayo. Kinawayan ko yon. Nagtanong naman si Noel kung sino raw yung kinakawayan ko. Sabi ko, ayun, yung bata. Pero nang ilawan ko ulit, ay wala na yon. Tinanong ko pa nga kung nasaan na yung bata. Wala naman daw nakita si Noel na sinasabi ko. Bangka lang raw yung naroon pero walang ibang tao. Yung kilabot ko noon ay di maipaliwanag. Sinabi ni Noel na humingi na lang kami ng tulong para maatawid na kami. Kaya yun, tinawag namin si Mang Anton. Hindi yun bata, kundi may katandaan na rin. Sinundo kami noon at hinatid sa kabila. Doon na ako nakahinga ng maluwag. Isa talaga yon sa di ko malilimutang karanasan, yung pagpunta sa bundok Manalmon. Sa totoo lang, ay sobrang ganda sa tuktok. Halatang di pa nagagalaw nun. Sa ngayon yata ay marami nang pwedeng puntahan at pasyalan doon. Pero nananatili pa rin naman yung kagandahan nito. Isa pa, hindi na gaanong nakakakilabot ang pamamasyal doon. Ito lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo. Mapagpalang araw sa inyo, sir. Ako si Erica. May story lang ako na gustong i-share sa inyo sa naging karanasan naming magpipinsan na akitin namin ang bundok ng Makulot. Ang totoo ay ayaw akong isama noon ng kuya kong si Jeric. Pero nagpumilit ako dahil isasama naman nila si Ate Hana, pinsan namin sa side ni Papa.
Anim kami nga alis nun, kaya ang sabi ko, hindi naman ako magiging pabigat sa kanila. Gusto ko lang din ma-experience yung makaakyat sa isang bundok. Dito din kasi kami nakatira sa Batangas, pero never pa talaga akong nakapunta sa anumang bundok na nandito. Sina kuya ay sanay na dahil yun ang pastime nila. Magliwaliw at gumala sa iba't ibang bundok sa Pinas. Hikers na po kasi ang tawag sa kanila, at ako naman, beginner. Syempre, pag first time, excited. Ang daming abubot na dala. Baka sa bungat pa lang daw ay hingali na daw ako sa dami ng dala ko. Natatawa ako kapag naaalala ko yung laman ng travel bag ko. May langis, asin, payong, camera, sandamakmak na chips, litro ng tubig plus Gatorade, flashlights, extrang battery, towel, maliit na unan at mosquito repellent. Parang di na raw ako uuwi kinahapunan. Ano pa ako nun? Dahil ang akala ko, doon kami magpapalipas ng gabi. May dala naman kasi silang camping tent. Pero di na ako nag-abalang bawasan yung dala ko. Bahala na. Kapag bumigat na sa pag-akyat, dihilahin ko na lang. Tinanong pa ako ulit noon ni kuya kung sigurado na ba akong gusto kong sumama. Nagmarcha na ako noon pasakay ng van. Wala nang atrasan sa isip ko noon kahit may kaba akong nararamdaman. Bago kami umakyat ay maraming bilin yung bantay doon. Nag-alay pa kami ng dasal para ligtas kaming makakarating sa pupuntahan namin. May 3 pa lang pwedeng puntahan sa Mount Makulot. Yung Rockies, Summit at Grotto. Sa Rockies pa lang noon ay parang gusto ko nang isumpa ang sarili ko sa pagdadala ng mabigat na bag. Siguro isinadya rin ni kuya na huwag sabihin sa akin na ganito kahirap umakyat. Sobrang nakakahingal at nakakapagod talaga. Grabe yung mga bato at matarik pa, kaya kailangan pa namin mag-rappel noon para makaakyat at makababa. Tiis ganda talaga ako ng mga oras na yon dahil ayokong pauwiin ni kuya nang wala sa oras. Nakahinga lang ako ng maluwag nang maarating na kami sa may patag. Saglit lang kami at muli kaming umakyat papuntang summit kung saan sobrang fulfilling, lalo na kapag nakita mo yung sign na Mount Makulot. Sa tulad kong first timer ay worth it lahat ng pagod. Pasigaw-sigaw pa nga ako noon. Nasita tuloy ako. Huwag daw masyadong maingay. Di ko lang kasi matiis yung saya ko noon dahil for the first time, nakaakyat din ako ng bundok. Masyado kaming nalibang noon at di namin namalayan na hapon na pala. Malapit nang mag 6 PM. Ang sabi ko pa, napakadali ng oras noon. Nagkayaan na nung bumaba at dadaan pa daw kami sa grotto. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Parang hinampas ako ng malakas na hangin at biglang bumigat yung pakiramdam ko. Sabi ko kay kuya, magpapahinga lang ako. Baka nasobrahan lang sa pagod. Hindi ko alam nun na saglit akong nawala ng malay. Ginigising daw nila ako dahil magdidilim na. Mahirap nang bumaba nun. Nagising ako noon na pinalilibutan nila. Madilim na noon at ready na silang lahat bumaba. Ganun na lang ang hilakbot ko nang paggala ko ng paningin ay may iba na kaming kasama. Napakapit ako noon kay kuya. Napapano daw ako? Mahina kong sinabi sa kanya na may tao sa likuran ng mga pinsan ko. Sobrang itim noon na hindi ko maipaliwanag yung itsura. Binulungan niya ako na wag ko na lang daw pansinin. Bigla siya nagsalita noon ng tabi-tabi po. Dadaan lang po kami. Pero yung kapit ko sa kanya habang naglalakad kami ay sobrang higpit. Nung nagrarapel na ako pababa dahil ako ang pinusunod niya sa pinsan namin, napatingin ako sa taas kung saan andun pa si kuya. Bigla na lang akong napatili pero walang boses na lumabas, kundi parang nalunok ko pa yun. Muntik na rin akong nakabitaw sa lubid. Nanginginig pa ako nung napatawag sa kanya ng kuya. Bigla siyang napailing at umarting tumahimik ako. Umusal siya noon ng dasal at nagtabi-tabi po ulit. Ligtas naman kami nakababa lahat noon. Hindi na kami nakadaan sa grotto dahil sobrang dilim na. Nang maarating kami sa pinaka bukana
ay niyaya kami ni Kuya na muling magdasal. Naghawak-hawak kami noon at nanalangin. Nagpasalamat din kami at walang masamang nangyari sa amin, bukod nga sa pagkahilo at pagkawala ng malay. Nung nasa van na kami, tahimik lang ako. Saka lang talaga ako nag-iingay nun nang makarating na kami sa bahay. Tinanong ako ni Kuya kung ano daw yung nakita ko. Kinikilabutan ako nun at hanggang ngayon ay may panginginig pa rin ako kapag naaalala ko yon. Una kong nakita sa likuran nila ay isang sobrang itim na nilalang na mas maliit kesa sa akin. Akala ko nga tiyanak yon. Para akong hihimatayin nun. Buti na lang at andoon si Kuya. Sinabi niyang huwag kong pansinin at magdasal lang ng tahimik. Yung sumunod na nakita ko sa likuran niya ay isa namang malaking nilalang na hawig din nung nauna. Sobrang itim na mabalahibo at nakakatakot dahil mapula ang mga mata nito. Maaaring kapre daw yon ayon sa paglalarawan ko. Kapag ganoon daw na may nakita at maramdaman kaming kakaiba ay magdasal lang. Hindi na daw kami magagalaw ng nilalang na yon kapag nagdasal, nagpaalam o nagtabi-tabi po. Marami pang mga bundok na naakyat sina Kuya na kasama ako. At nasanay na rin ako sa mga nakikita ko. Pero sa tuwing nakauwi na kami, ay palaging sinasabi ni Kuya na kaya ayaw daw niya akong kasama dahil ang dami ko raw nakikita. Bukas daw kasi ang third eye ko. Hello po sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Dina. May kwento po akong gustong ibahagi sa channel nyo. Karanasan ito ng asawa kong si Harry na isang traveler at hiker. Last year lang kami ikinasal at nagsama, kaya mas nauna mo pa akong naging subscriber kaysa maging asawa siya. Pero wala lang pong connect. Basta, matagal na ako nakikinig sa channel nyo at lately ko lang nabuo itong kwento kasi pareho din kaming busy ng asawa ko. Mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami nang ikwento niya sa akin yung karanasan niya sa Mount Cristobal. Sabi niya, exciting, fulfilling, and at the same time, horrifying. Exciting kasi kilala ito at adventure talaga ang maapunta sa bundok na yon. Fulfilling daw dahil sobrang nakakataba ng puso ang maarating sa tuktok ng kilalang bundok. And horrifying dahil marami din silang naranasang kababalaghan nang magstay sila ng overnight sa camping site. Kilala ang bundok na to na pinaniniwalaang nangunguha ng hikers taon-taon. Kaya nga tinawag itong Devil's Mountain dahil hindi basta-basta ang pagpunta dito at sadyang delikado daw. Marami din daw ang naliligaw at isa na rin ang kwento ng mag-asawa na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Sabi ni Harry, nung papunta pa lang sila, wala namang kakaiba at parang katulad lang na ibang bundok na normal lang. Pero may daanan doon na kung hindi mo alam ang tamang likuan ay maliligaw ka talaga. Sanay na daw sila. Pero nang maarating na sa kalagitnaan, bigla daw silang napahinto. Sabi ng kasamahan niya ay parang ang gulo daw ng daan. Ito kasi yung nagsisilbing tour guide nila dahil nakaakyat na ito doon ng ilang beses. Pero nung araw daw na yon ay parang nalito daw ito. Huminto daw muna sila nun at nagpahinga. Parang bigla daw silang nanghina nun. 5 daw silang umakyat at yung isa nilang kasama na si Art ay may 6th sense. Sabi daw nito ay mukhang pinaglalaroan daw sila at balak daw silang iligaw. Kailangan daw nilang mag-ipon muna ng enerhiya. Parang na-drain daw sila sa layo ng nilakad. May araw pa daw noon, Sir Bob, pero parang pare-pareho na daw ang nakikita nilang mga puno. Nang maapagpahinga at makaipon na ng lakas, ay muli silang naglakad. Doon ay naging maayos naman ang daan. Naarating sila sa taas ng ligtas. Naghahanap daw sila noon ng mapaglalagyan ng tent. Doon daw ay inabangan nila yung paglubog ng araw. Gusto nilang makita kung talaga bang nag-iiba nga anyo nito kapag papadilim na.
Nang magbabandang 6:00 na ay naghapunan na sila ng dalang baon. Habang nakatingin daw sila sa isang bahagi ng bundok ay sabay-sabay silang napamura. Kakilakilabot daw yung paligid. 2 tent ang itinayo nila. 3 daw sila ni Hari sa isang tent. Andoon na raw sila noon sa loob pero nakarinig sila ng mga yapak sa labas. Dinig daw nila yung parang may naaapakang mga tuyong dahon. Bigla daw nilang narinig yung magmumura sa kabilang tent. Bigla daw kasing parang may gumalaw sa tent nila, yung parang bang niyuyugyog. Di nagsilabasan sila ng tent at tiningnan ng paligid. May mga naggagalawan daw noon sa mga malalagong halaman at puno. Maya-maya ay mabilis daw silang pinapasok ni Art sa tent. Tahimik silang lahat noon. Doon daw, naramdaman nilang parang may dumaan na malaking tao. Ang lakas kasi ng yabag nun. Sinabihan sila ni Art na huwag nang lumabas kahit ano pang maramdaman o marinig nila. Kinabukasan, papasikat pa lang ang araw ay nakapaglikpit na sila. Nagsimula na silang bumaba nun. Wala raw silang imikan at parang lahat nakikiramdam. Nung maarating na sila sa paanan ay biglang nagsalita si Art. Pwede na raw huminga. Wala na raw nakasunod sa kanila. Grabe daw yung kilabot at kabang naramdaman nila nun. Pero natatawa din daw sila na para silang robot na bababa ng bundok. Diretso at walang lingon-lingon. Nang may madaanan daw kasi silang isang puno na hindi pamilyar, sinabi daw ni Art na diretso lang, walang ingay at walang lilingon. Nakita daw kasi nito na may sumusunod sa kanila na isang nakakatakot na nilalang. Ayaw na daw niyang ilarawan dahil nakakakilabot talaga yon. Nagdasal daw muna sila bago umuwi. Mahirap na dahil baka masundan sila sa kani-kanilang mga bahay. Nilagnat daw noon si Art at sa albularyo siya nagpadala. Ramdam daw niya na dahil sa bundok kaya siya nagkasakit. Lingid daw sa kaalaman ni Hari na nagsaboy daw ng asin si Art nang makita ang itim na nilalang na yon. Tama nga. At ginantihan daw siya ng nakatira sa bundok. Hindi na niya nakwento kung anong ginawa ng albularyo para gumaling siya. Ilang araw lang daw kasi noon ay nang ibang bansa na silang mag-anak. Simula nang magka-COVID at kinasal kami ay di na muling nag-hiking si Hari. Siguro natakot na rin sa naging karanasan nila sa Mount Cristobal. Hindi pa nga nakakatakot itong pagkakakwento ko. Pero pag siya talaga ang magkwento ay kikilabutan ka. Sana ma-enjoy pa rin ang listeners nyo at magsilbing aral na rin na palaging mag-ingat kapag aakyat ng anumang bundok. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Thank you and God bless. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Vanessa. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang bundok na madalas ikwento sa amin noon ng tito ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Tom. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Tito Tom. Bunso naman si Mama. Sa Baguio si Tito Tom naninirahan at kami naman ay dito sa Pasig. Pero madalas siyang mamalagi dito sa amin kapag may inaasikaso siya. Bata pa lang ako ay busog na ako sa mga kwento ni Tito. Isa siya sa pinakapaborito ko kasi. Isa sa nagustuhan kong kwento niya ay yung tungkol sa bundok na tinatawag na Mount Echangon. Sabi niya ay tinuturing na espesyal at sagrado ang bundok na to para sa mga tanglag, isang komunidad ng mga magsasaka. Nasa ilalim daw ito ng pangangalaga ng mga nilalang na hindi nakikita. Ayoko na pong banggitin yung tawag sa kanila bilang respeto. Dahil sobrang na-curious ako sa lugar na to, ay hinanap ko sa YouTube. But sadly, hindi ito na-feature sa anumang channel. So I'm asking permission para magbigay ng konting kaalaman tungkol dito. Dahil sa tingin ko, sobrang nakakamangha ang mga kwento tungkol dito para hindi i-share.
Bukod sa napakagandang tanawin ng bundok, ay marami ding nabubuhay ditong iba't ibang klase ng wild animals. Kaya marami talagang nagtatangkang mapuntahan to sa iba't ibang klaseng rason at hangarin. Ang kwento ni Tito Tom, marami na daw ang sumubok pumunta. Hindi kasi sila naniniwala na may kababalaghang nangyayari dito at kailangang paniwalaan na hindi ito ordinaryong bundok lang. Maraming dapat isaalang-alang at bigyan ng pansin at paggalang na ang bundok na to ay may mga nilalang na nag-aalaga at pumoprotekta. Nabalita daw noon ang ilang mga hunters na nawawala sa bundok, gayong hindi naman ito ganun kasukal. At muli lang daw silang nakita na nasa ibang bahagi na ng bundok. Maliban sa nagbago bigla ng kinaroroonan, ay wala na daw silang matandaan. Meron din daw isang grupo na nagtangkang manghuli ng mga baboy ramo. Bigla na lang daw sila noong nakarinig ng malalaking yabag at malalakas na boses na para bang nagdadasal. Parang nagmumula daw yon sa isang grupo ng mga tao dahil marami silang narinig na boses. Isa daw sa miyembro ng grupong iyon ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Meron daw na magkasintahan na nagtangkang mag-camp doon. Pero kung saan-saan daw sila napunta dahil alam naman daw nila ang daan ng lokasyon papunta doon. Dahil sa mga narinig na kwento ay nagpasya daw sina Tito at mga kaibigan nito na bisitahin yung lugar. Hindi raw naging madali dahil sa dami ng mga bilin at paniniwala na kailangan nilang sundin. Ang naapagtataka daw na andun pa lang daw sila sa may bukana ay parang ang bigat na ng hakbang nila. Nakaramdam daw sila ng parang malakas na puwersa na pumipigil sa kanila. May naririnig din daw silang parang mga bulungan sa iba't ibang bahagi ng bundok na yon. Yung pakiramdam na parang ang daming naapalibot sa kanila. Bigla pa nga raw nung nasuka yung isang kasama nila dahil ang bigat daw sa dibdib ng lugar na yon. Sinabi daw no ni Tito na baka kailangan nilang magpaalam ng maayos sa lugar. Una daw ay nag-alay sila ng dasal. Sunod, humingi sila ng pahintulot sa mga hindi nakikitang tagapagbantay ng bundok. Wala daw silang planong sirain ng lugar o gambalain ang mga naninirahan doon. Gusto lang daw nilang makita ang kagandahan ng bundok. Naway maging maayos daw ang paglalakbay nila sa misteryosong bundok na yon. Pagkatapos daw nilang magpaalam at mag-alay ng dalangin, ay biglang gumaan yung pakiramdam nila. Palatandaan daw na pinapayagan na silang mamasyal doon. Saglit lang daw ang nilagi nila at bigla daw umulan. Ang sabi ni Tito, ang kailangan lang daw para maging ligtas ang pupunta sa ganoong lugar ay ang pag-aari ng dasal, respeto sa buong lugar at sa mga naninirahan doon. Alam niyo sir, nang magsimula na akong magkwento tungkol sa bundok na to at babanggitin ko sana sa inyo yung grupo na nagbabantay dito, ay biglang sumakit yung sentido ko. Yun bang sobrang sakit at parang naggalawan ang mga ugat ko. Kaya naisipan ko humingi din ng pahintulot sa kanila para ibahagi sa inyo yung tungkol sa kagandahan ng lugar na to at sa misteryong bumabalot. At bigla na lang nawala yung pananakit ng ulo ko. Hindi nakasasama kung kakausapin o humingi ng pahintulot sa mga nilalang o elemento na hindi natin nakikita. Ang masasabi ko lang talaga ay laging magbigay ng respeto sa lugar na pupuntahan natin. Hanggang dito na lang po.